Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan ngayong araw. Kung saan binigyang diin ng Pangulong hindi mababaon sa limot ang mahahalagang ambag, sakripisyo at serbisyo ng mga veterano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-84 na taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan, binigyang diin niya na pagaman hindi katulad ng panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, may mga hamon pa rin sa kasalukuyan na sumusubok sa katatagan ng mga bansa tulad ng krisis sa Middle East. Kahit malayo niya ang Pilipinas sa sentro ng tensyon, ramdam pa rin ito ng mga Pilipino, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lubos na nakakaapekto sa mga Pilipino. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Binigyang diin din niya na hindi lamang pamahalaan ang may tungkulin sa pagharap sa mga pagsubok na ito, kundi pati ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaisa at pakikipagkapwa. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Giit niya, ang mga pagsubok sa kasalukuyan ay maihahalin tulad sa mga hamong hinarap ng mga veterano na nagpakita ng tapang at sakripisyo para sa bayan. At dito mas lalong nabibigyang kahulugan ang paggunita sa Araw ng Kagitingan. Sa nasabing okasyon, kinilala ng Pangulo ang mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang mga saksi ng kasaysayan at simbolo ng tapang at paglilingkod sa bayan. Let me once again recognize our veterans who are with us today. For you are living witnesses to history. You are the embodiments of strength and enduring symbols of what it means to serve something greater than yourself. No tribute can ever equal the debt that we owe you. But let this gathering stand as a promise that your service will never be forgotten. Your stories will always be told. And your legacy will drive us forward. Tinawag niya ang mga ito bilang mga bayaning walang takot na nakipaglaban kahit kapalit ang kanilang mga buhay. Tiniyak naman ng presidente na hindi kailanman mababaon sa limot ang kanilang sakripisyo at mananatiling gabay ang kanilang legasiya sa mga susunod na henerasyon. Siniguro rin nito na hindi natatapos sa pagkilala ang hakbang ng pamahalaan dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga benepisyo para sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga Veterans Hospital sa Visayas at Mindanao, pagbibigay ng separation benefits para sa mga may permanenteng disability at pagpapalawak ng healthcare services sa ilalim ng Valor Clinic. Ayon sa Pangulo, noong nakaraang taon ay nasa 2,630 veterano at kanilang dependents ang nakinabang sa Veterans Hospitalization and Medical Care Program, habang umaabot naman sa 146,896 pensioners kada buwan ang nakatatanggap ng benepisyo, habang 973 dependents ang nabigyan ng scholarship. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Wala na sana yung bangayan, yung away-away. Pagkakaisa talaga kailangan para umunlad ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.